and I do believe that you are also aware ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. I just would like to share with you yung pong sulat galing sa Kagawaran ng Pampublikang Kalusugan. Ang sabi po ay ganito, habang ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa Los Angeles County, marami sa atin ay nagdurusa sa pagkawala ng isang miyembro ng pamilya o isang kaibigan. Ang pagkamatay ng isang minamahal ay palaging mahirap. Ngunit malamang sa gawing lalong mahirap ang pandemya ay ang pagkawala at pagkaya ng pagkawala sa inyo. Parehong likas na katangian ng sakit na COVID-19 at ang mga hakbang na kailangan upang mapigil ang virus ay nagbabadya ng kakaibang paghamon. Kabilang dito ang una, pagkamatay sa COVID-19 ay hindi nangyayari pagkatapos ng ilang buwan ng pagkakasakit. Madalas ito'y biglaan at ang mga ito ay hindi inaasahang kamatayan. Maring ikaw, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay ay mayroon ng kaunting pagkakataon para paghandaan ang pagkawala ng ating at pamamaalam na ay marahil maging makahulugan at makabuluhan sa iyo. Para sa karamihan, ang ating karaniwang pamamaraan ng pagharap sa kamatayan ay ang pagluluksa ay depende sa pagsasama-sama ng mga tao. At ang kaugaliang ito ay mahalaga bilang mga ritual sa mga nananalig. At yung pagsasara at bilang isang paraan ng kumonekta sa suportahan ng iba. Nakalulungkot man ang mga kinakailangan ay sa physical na distansya upang tayo ay maprotektahan sa lalo pang pagkalat ng COVID-19 sa kasalukuyan ay pumipigil sa malaking mga personalan na pagkakatipon. So ikaw at ang mga miyembro ng pamilya mga kaibigan ay maaaring mag-alala at makaramdam sila ng pagkakakonsyensya dahil sa hindi mo pagdalo. At siyempre, mahilig tayo talagang makijoin sa ganon o di kaya makidalo sa gawain. Pero nakakakonsyensya nga pag hindi natin nadalaw, lalo na kung yun ay mahal natin sa buhay. Dumagdag pa sa lahat-lahat ay ang pag-aalala mo tungkol sa hinaharap, kawalan ng trabaho, mga rentang lagpas pa sa nasa taning at mga pagsasanda, mga medical na bayarin na walang siguro sa kalusugan at nabawasang pondo sa pagre-retiro. At para sa maraming pamilya, ang karagdagan ng mga hamong ito ay sa iyong buhay ay maaring patindihin pa sa mga kalungkutan at pagdadalamhati sa pagkawalan ng dumarating na pagkamatay ng isang minamahal natin sa buhay. Kaya naman, mahalagang paalalahanan natin ang ating mga kapatiran patungkol sa mga bagay na ito at ano ba naman ang maaari nating gawin bilang mga mananampalataya tungkol sa paghahanda tungkol sa bagay na ito. Dahil ang Kristiyano dapat hindi natin kinatatakutan ang kamatayan. Hindi rin tayo dapat magkaroon ng matinding takot sa anumang usapang ganito. Maging praktikal tayo dahil sa ayaw natin sa gusto, haharapin natin ang katotohanan ito. That's why nais ko sanang buksan natin yung ating Biblia at ating basahin yung chapter 14. Buksan natin yung ating Bible. Chapter 14 of the book of John. Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 6. At ito'y babasahin ko. Huwag magbagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang makapiling ko kung saan man ako naroon. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya nito, Mas Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi
sa pamamagitan ko. Tayo sandaling manalangin. Dakila naming Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataong magsama-sama over air. Salamat sa mga kapatiran ko na aking kasama ngayon. Pakihipuin mo ang kanilang mga pangangatawan, cover them by your precious blood, and shield them, Father, mula sa matinding pananalasa ng COVID-19, especially ang Delta variant na ito. At naniniwala kami, Panginoon, that your name is more powerful than any kind ng anumang na-discovering karamdaman. We are entrusting to you, dear Lord, ang aming pag-uusapan tonight. Just entrust to you, Lord, ang aming lahat-lahat na mangyayari tonight. Amang kapatiran, patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan upang aming Panginoong tuklasin ang mga paghahanda habang Panginoon kami nabubuhay at ma-enjoy namin ang buhay na ito at may kapayapaang dulot ang aming kaugnayan sa iyo. Pagpalain mo ang aking mga kapatid at tulungan mong ma-enjoy namin ang moment namin ngayong gabi ng pag-aaral ng iyong salita at pagpapanalangin sa isa't isa. Ito po ang aking panalangin in Jesus' name. Amen. The message I would like to share with you tonight is entitled God's Prescription to a Troubled Heart. God's Prescription to a Troubled Heart. Sa chapter 13 of the book of John ay makita natin na ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga alagad ay umakyat doon sa tinatag na upper room. At doon naghugasan sila ng paa, kahit pa nga si Judas ay hinugasan din ng ating Panginoon, nag-lecture siya. At ang sinabi niya, "This is my commandment that you love one another, even as I have loved you, that you love one another. All men will know that you are my disciples if you have love for one another." Ang ganda-ganda po nung kanilang samahan dahil ang sabi ng Panginoon mukhang siya'y nagpapaalam na. At sa kanyang pamamaalam, in fact, sabi doon sa chapter 12, doon sa talatang 27, "Now my soul is troubled, and what I shall say, Father, save me from this hour. But for this cause I came unto this hour." And Jesus was no doubt thinking about the bearing of sin ng bawat isa sa atin at the cross of Calvary. At sinabi po doon sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang sabi ganito, "For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." So pag-uusapan po natin to nang siya'y mamaalam na, ay nagkaroon nga siya ng pagsasabing, siyempre nahalata ng Panginoon na nababagabag na. Ang salita ng Panginoon ay huwag mabagabag. The word actually is stop. Don't even start. Parang ganun ang parang ipinakikita ng Panginoon. Kaya ating pag-uusapan, ano ang prescription ng Panginoon? Una sa lahat, focus on God. Ang sabi po rito, dun sa talatang 1, ang sabi, "Let not your heart be troubled." Ito po ay nasa isang pakiusap, parang kino-comfort niya yung kanyang mga alagad. At alam po natin na mahirap po yung pong salitang trouble dito ay para pong malinaw at malinis na tubig, pagkatapos biglang may bumato. So parang ganun ang ibig sabihin. Yung mga alon ng bato, yun ang ibig sabihin ay troubled. So nabibigyan po ng pansin dito, we have to look back at chapter 13 to understand why the disciples' heart were troubled, and Jesus had told this man na mayroong mantakin mo mula sa kanila, ay hindi naman sinabi ng Panginoon kaagad kung sino ang magkakanulo sa kanila. The Savior's word ay siguro nakapagbigay ng sugat sa kanila. They were troubled that their beloved master would be leaving them, and their dreams of a Jewish leader. Pasensya na kayo, medyo mukhang naputol ng konti. So Jesus had already told them, doon po sa Mark chapter 9 verse 31, "For he taught his disciples and said unto him, The Son of Man is to be delivered unto the hands of men, and they shall kill him. And after that he is killed, he shall rise on the third day." Yun po ang sinabi ng ating Panginoon. And then doon sa John chapter 13 verse 36 and 37, makikita po natin na sinabi ng ating Panginoon, kaharap si Pedro, ang sabi nila, "Lord,
saan ka ba pupunta? And Jesus answered, kung saan ako pupunta, ang sabi, hindi kayo makasusunod. Pero malalaman nyo pagkatapos nung mangyari ang bagay nito. Pero sinabi ni Pedro, sabi niya, Lord, why why can I not follow you? Ang sabi niya, maliwanag ang sabi niya, I will lay down my life for thy sake. Kaya kong ibigay ang buhay ko para sa iyo. So, sinong hindi mababother sa nangyayaring ito? That's why sa chapter 14 verse 1, makikita natin that Jesus Christ would like them to focus their God. Anong reason? Because, ang sabi, their hearts were troubled. Sila po ay nagugulumihanan. Gusto ko yung pagmamalasakit ng ating Panginoon. Alam mo, ang Panginoon, kahit kaunti o malaking pagdaramdam na dumarating sa iyong buhay, nag-aalala ang Panginoon, nagmamalasakit siya. Ayaw niyang makitang ni ikaw ay may pasanin o may dalahin. Ganon kakamahal ng ating Panginoon. The problem is, masyado tayong napaka-emotional pagka mayroong mga dumarating na ganitong mga problema. As if na para bang tayo lang ang may daladala nito. Ang sabi ng Panginoon, come to me all you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ang Panginoon nagsasabi sa atin na yun ngang mga dalahin natin. Ang sabi niya, ibigay natin sa Kanya. Kasi nga, kung mahal mo ang isang tao, ayong makikitang siya ay nagdadalamhati, nalulungkot, namumroblema. Kaya ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Huwag mong pahintulutan na ikaw ay magulumihanan. Dahil ako'y aalis. At ang matindi pa nito, ang Panginoon pa ang cause kung bakit siya nalulungkot. Yun ang isang pinakamalaking problema na nakita natin. So the Lord Jesus Christ want them to focus their life on God. So ang unang prescription, focus on God. The reason, because they were burdened. At ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. The second is, the right response. Bakit kailangang mag-focus sa Panginoon? Ano po yung right response? Ito po yung comfort ng Panginoon. Let not your heart be troubled. Yung pong salitang ito, we learn from the gospel, yung pong Jesus' compassion and the love for the people who are in trouble and who are in pain. Doon po sa sinabi niyang, let not your heart be troubled, He was telling them to stop being troubled. Ibig sabihin, nagsisimula na sila. Yung kanilang damdamin ay masyado nang nagigiyagis. Ayaw ng Panginoon nun eh. Hindi ko alam sa aking mga takapinig ngayon, lalo na yung mga namatayan ng kanilang mahal sa buhay. Ang mga anoche ay namatayan ng kanilang lolo. Ang aking kaibigang pastor, si Pastor Vic Gueco, ay namatayan ng kanyang asawa. Sinong hindi matutrouble? Sinong hindi iiyak? So, at napakarami pa po akong nalaman, pati yung aking mga kasamahan sa Phoebias. At sino hindi matitigatig? Pero alam nyo, ang gusto ng Panginoon, let not your heart be troubled. Ang sabi niya, because Jesus knew of their confusion and stress, as well as their uncertainty of the future. He realized their inner turmoil. Our mind must stay focused on the Lord. Dahil ang sabi po doon sa Isaiah chapter 26 verse 3, Thou dost keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. I don't know where you are right now. Hindi ko alam kung ikaw ay natutrouble ngayon. At marahil kaya ikaw ay pinapanood ng Panginoon, pinapakinig dito, ay upang ipalaala sa iyo. At gusto ko rin sabihin sa iyo, sinasabihan ka ng Panginoon, let not your heart be troubled. Take it from the Lord. Mahal ka niya, ayaw kanyang nag-aalala. Ayaw kanyang namumroblema. God is caring so much for you. No matter how, kung ano man po yung kabigatan mo, sa palagay mo ba hindi nagmamalasakit ang Diyos sa iyo? Kapatid,
Huwag mong kalimutan, we have a great, big, wonderful God. So, ang una ay sinabi niya, we must focus on God. A reason? Kasi you are troubled. Whenever you are in trouble, look up to the Lord. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pangalawa, sinabi niya yung right response. Let not your heart be troubled. Iyong kalamayin yung iyong yung iyong kalooban. Huwag mong pahintulutan, itigil mo na yung iyong alalahanin. Tandaan nyo, to be troubled or not to be troubled is a choice. Choice mo yun. And therefore, it is addressed to your choice. Sabi ng Panginoon, itigil mo na yan. Kung ikaw ay tinatapik ng Panginoon ngayon, sinasabing yung iyong mga kalungkutan, yung iyong mga kakulangan sa buhay, yung iyong mga alalahanin, ay sinasabihan ka ng Panginoon, itigil mo na yan. I'm here. Because the greatest comforter sa buhay natin when we are in trouble is not our friends, is not our family members. Although, maganda rin po iyon. Pero the greatest comforter ay ang ating Panginoon. At sinasabihan ka ngayon, tigil mo na yan. Pangalawa, faith in God. Ang prescription niya, not only to focus sa ating Panginoon, but faith in God. Narito po yung command. Yung by the way, yung sinabi niya rito, believe in God, believe also in me, ay nasa pautos. Ito po ay it is a command of the Savior. The remedy for a troubled heart is faith. Someone has said that faith is in the Lord Jesus Christ is the only sure medicine for troubled hearts. Jesus told his disciples that as they are believing on God or in God, to believe also in the Lord Jesus Christ. And Jesus was claiming his equality, of course, with the Father. And if, of course, he was confirming his deity, yung kanyang kaliyusan. Believe means to be persuaded of, to place confidence on, to trust, or a firm persuasion. This was Jesus' command to his disciples, and they believe him as they believe in God. That's what God wants you to do. Have faith in God. Kung ikaw ay nakafocus sa ating Panginoon, tingnan mo, sa palagay mo ba, sa iyong mga pagka-expression ng kalungkutan, sa palagay mo ba, matatanggal yung iyong kalungkutan, yung iyong pamimigati? Kung ikaw ay mag-iiyak, paligay ko hindi eh. Look at the reality of faith. Faith means, God, I know your will is best. Ako'y naniniwala na sometimes kailangang kunin ang mahal natin sa buhay. Sapagkat ayaw ng Panginoon na lalo pa siyang mahirapan. Marami nga akong kilala na mga hindi mananampalataya na naubos yung kanilang pera, saka mayaman sila, napakayaman, at sila masyadong, kung tumingin sa mga mahihirap ay ganun lang, parang anliit-liit ng tingin. Pero na magkasakit yung kanilang mahal sa buhay, naubos yung kanilang pera, at even yung kanilang bahay na kanilang tinitiran, yung kanilang sasakyan, yung kanilang lahat ng naisadya nila, nawala. At nung maghuhuli, yung kanilang bahay ay nakasanla pa. Yung kanilang kataasan ngayon ay ibinaba. Sometimes, yung pagkamatay at pagkawala, ito ay paraan ng Diyos upang i-level niya ang katotohanan. Walang lugar para sa yabangan sa mundo. Sapagkat mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, iisa ang hantungan ng tao. Dapat ang isang mananampalataya, ma-enjoy natin yung ating buhay. Ako'y naniniwala na ang Panginoon, mahal ka.
Sa ngayon, yeah, I received a letter, an information coming from one of my students, si Pastor Sammy, na nagpositive yung kanyang misis. Nalulungkot ako kanina habang sinasagot ko. Dahil napaka-jolly ng babaeng yan. Napakahusay na kasama sa buhay. I don't know kung si Grace, nawa ay patuloy na pagalingin siya ng Panginoon. Hawakan nawa ng Panginoon yung kanyang puso, hawakan ng Diyos yung kanyang katawan at pagalingin. Magkaroon nawa siya ng malakas na resistensya upang paglabanan dahil alam ko ang Panginoon ay kasama natin. Okay, so yun po ang binabanggit. Yung right response actually is, ang sabi, let not your heart be troubled. And then sabi natin yung command ng ating Panginoon, believe in God, believe also in me. Pangalawa, makita natin yung confidence in the Savior. Dapat mayroon tayong tiwala, ang sabi, in my Father's house. So kung sakali man at mawala ang bawat, di kaya sino man, ang sabi, in my Father's house are many mansion. Una, kung sakaling mauuna doon sa pagkuha ng Panginoon, there is a perfect residence of the Father. Perfect residence of the Father. Sabi po ni R.G. Lee, ang sabi niya ganito, heaven is the most beautiful place the mind of God could conceive, and that the hand of God could create. Mag-isip ka na ng pinakamagandang lugar, at marahil kapos pa yon, dahil ang Diyos natin ay mayroong mas magandang ideya. The Father's house is another name for heaven. All of the Father's children will live with Him in His house. In God's house, ang sabi niya, have many rooms. And the Bible presents heaven as a garden, city, and a kingdom. God has given us a glimpse of heaven in His Word. And we know it will be a very beautiful place, a very perfect place para sa kanyang mga tinubos, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Alam nyo, walang iniisip ang magulang kung hindi ang lahat ng pinaka-best para sa kanilang anak. Ang totoo, kaya kaming mag-asawa nung kami ay nagsisimula pa lang, natutuwa ako dun sa asawa ko dahil nagsisave siya pakaukaunti. Dahil ang aming gusto, yung mga anak namin ay kasama namin. Gusto naming magkaroon kami ng bahay. And you know what? Yung plano namin, hindi yun nangyari. Yung plano ng Diyos ang nangyari. And for sure, mas best ang plano ng Diyos. Itong lugar na to, na narito kami ngayon, actually, this place actually is a room of Pastor Mark. At narito rin yung kanyang parang, parang praktisan ito ng kanyang music and so on. Pero, hindi man masasabi nating napaka-ideal, pero yung best na magagawa naming mag-asawa. We could not afford na makaibigay pa ng sobra doon sa magagawa namin. At ito masasabi ko, kahit ano pang mangyari, pwedeng sabihin ko sa aking mga anak, yan yung pinaka-best naming magagawa. That is the best we could. Sabi nga nung iba, dugo at pawis ang pinuhunan dyan. May mga pagkakataon na yung ilang gusto naming mga kapritsyong mag-asawa, pwede siguro kami punta ganoon, kumain ng ganito, hindi namin po ginawa yan. Sapagkat gusto namin makapagkaroon ng lugar. At salamat po sa Panginoon, God is very, very good provider. So we understand some of the heaven's description nung sa banal na kasulatan, but actually, nasa chapter 21 at chapter 22 of the book of Revelation, yung pong ilan sa mga glimpse kung gusto mo makita ang kagandahan ng langit. Hindi lamang ito perfect residence of the Father, but it is prepared residence for the saved persons. Ito po ay isang napaka-prepared, inihanda na lugar. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako'y pupunta muna, mauna ako sa inyo. Ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan. I go to a place
I go to prepare a place for you. God created us as physical and spiritual being. Our souls are of immense worth to God because He created us in His image. Our bodies are also important to God. That is why our bodies will be resurrected. Kaya napakahalaga sa Panginoon yan. Jesus said that He would go and prepare a place for every redeemed people of God. Bawat isa, walang matitira. And Jesus made it very personal because He said, a place for you. Mayroon pong exclusivity. Hindi po yan para sa lahat ng tao. Yan po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. At nagpapakita po talaga ng pagpapasakop sa ating Panginoon. Well, the Bible tells us that if we are saved, we are resident of heavens, according to Philippians chapter 3, verse 20. As believers in this world, we are now in a strange place. Tayo po ay squatter lang dito sa lupa. Kaya huwag nga kayong makaarte na akala mo dito na kayo titira forever. Okay, walang masama na magpaganda ng bahay, walang masama na magpaayos ng ganito. Pero teka, huwag mong kalimutan, hindi ka permanente rito. Isipin mo na mayroong napakagandang lugar na naghihintay sa iyo sa kalangitan. Kaya may mga tao sigurong gusto nang kunin ng Panginoon pero ayaw pa dahil ayaw nilang iwanan ito. Heaven is the best place for us. And masasabi po natin, as believers, narito po tayo sa tinatawag nating, well, kung ayaw mong sabihin, squatter tayo sa lupa. Hindi po ito yung ating tunay na bayan. We will be home with God. And we will see people na siguro ang bawat isa, sarap sigurong makita pagpasok mo sa lugar mo, may nakalagay sigurong home sweet home. Ang sarap sigurong makita noon na home sweet home. But heaven, masasabi natin, is the true home for all the redeemed people. There will not be any sweeter place in all this universe. If we are saved, our names are written in the Lamb's book of life. And Jesus has gone na mauna sa atin to prepare a dwelling place for us in heaven. And while we are still living here on earth, we need to remember the words of Apostle Paul in Colossians chapter 3 verses 1 to 3. If ye then, being risen with Jesus Christ, set your affection on things that are above, where Jesus Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things that are on earth. For ye are dead, and your life is hidden with Jesus Christ in God. So when Christ, who is our life, shall appear, then shall we also be appearing with Him in glory. Di ba ang ganda? So, siya nga pala, mag-practice na tayo, sabi ng Panginoon, yung ating mind ay huwag masyadong mag-dwell sa mundong ito. In fact, sinabi niya doon sa 1 John chapter 2 verses 15 and 16, ang sabi doon ay, do not love the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, is not of the Father. So, huwag nating isipin, okay, walang masama na mayroong pera, walang masama na mangarap na may magandang bahay, may kotse, and so on. Walang masama doon. Kaya lang, isipin mong pansamantala lang yan. Kaya si Job, doon sa chapter 1 of the book of Job, nang mawala lahat yung kanyang ari-arian, pinuri pa niya ang Panginoon. Dahil ang sabi niya, hubad akong, dumating dito, wala ako nang ako'y dumating dito, at wala rin ako pag ako'y aalis. Isip-isipin natin na wala tayo kahit isa, ni singkong duling, wala kang pwedeng madala sa langit. Kaya mag-isip-isip tayo sa gusto ng Panginoon. And then not only it is a prepared resident for the saved, but personal return of the Savior. Darating siya, babalik siya. Kaya ang sabi niya, believe or confidence, we must have confidence in the Savior because there is a perfect residence of the Father waiting us in heaven. Prepared resident, yung po sa mga
exclusive sa mga anak lamang ng Diyos, do sa redeemed, and then personal return of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, then I will come again. Mantakin mo yon. Mayroon pa tayong entourage kasama ang ating Panginoon. And I will receive you to myself. And Jesus assured us that He will personally return to receive us unto Himself, and He will guide us to our new home in heaven. Jesus was probably referring to the rapture when He comes for His bride, of course, ang church. And at the second coming, the saints will come with Him, and He will judge the world in righteousness. Two Bible verses that speaks of the rapture. Nakalagay po doon sa 1 Corinthians at saka sa 1 Thessalonians. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and to 53, it states na ganito, "Behold, I show you a mystery. We shall not fall asleep." Ang sabi, "But we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and shall be changed. For this incorruptible must be, for this corruptible must be put on incorruptible, and this mortal must be on immortality." Sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, ganito ang sinasabi, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them that which are asleep. That ye sorrow not, even as others, which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which asleep in Jesus Christ will bring God with Him. And for this we shall say unto you by the word of the Lord, that we that which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not precede them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven, and with a shout, and with the voice of archangel, and then with the trump of God, and the dead shall rise in Christ. And then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, and meet the Lord in the air, and so shall we be with Him forever. Wherefore, comfort one another with this word. All the saved will be changed in the twinkling of an eye, and we will be caught up together to meet Jesus Christ in the air, and we will live with the Lord forever in that place that He is preparing right now. Doon po tayo titira. So, napakahalaga nun. At kahulihan, let's look at this. At sabi nga, ito po yung prescription niya. Focus on God, faith in God, and future with God. Iyong isipin yung future mo kasama ng Panginoon. Ano po yon? There is the doorway for the worried disciples. Mayroon pong daan. Ang sabi po ay, how can we know the way? Yun ang tanong ng mga alagad. Jesus talked to His disciples about the future home with God. And Jesus said He was going to the Father after His death and resurrection. Thomas did not understand what He wanted, and Jesus tell him the way to heaven. And according to Thomas, ang sabi, Thomas had heard Jesus' words recorded in Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there will be which go thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Jesus has clearly stated in John chapter 10, verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, shall ye be saved, and shall go in and out, and find pasture. And Jesus is the narrow gate.
Siya lang po kasi ang sinasabing daan. Hindi po sinabing napakarami ng daan. Hindi po totoo yung pinagsasasabi ng iba na yan ay kagaya ng Baguio, ay kay galing sa ganito, pwedeng dumaan. Ay Baguio ho yun. Ang langit ho hindi eh. Iisa ho ang pintuan doon eh. At ang sabi ng Panginoon, I am the way. Ganun po kahalaga yan. The doorway for the worried disciples. Kahit na ikay nag-worry, mayroon pong lugar. Sa John chapter 13 verse 36, sinabi niyang, where thou goest? And Jesus answered, whether I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. At yung pong afterwards na yon, ay dun po sa sinasabi nating rapture. Makakasama natin. It is apparent that Thomas and Peter had probably all the other disciples were confused and disturbed. And if, sabi nga, they did not know where the Lord is going, kasi nga ang kanilang paniniwala si Jesus Christ will only be with them forever. At ang kala nila, yung kanyang pagiging Messiah ay gagawin ng Panginoon, tatanggalin sila sa foreign political power sa kanila. Hindi pala yon. Ang unang pagpunta pala ng Panginoon ay sila tatanggalin ng Panginoon at ang tao ay tatanggalin mula sa pagkaalipin, hindi ng dayuhang mga namananakop sa kanila, kung hindi yung sumasakop na estranghero sa mga mananampalataya. Yun po ay yung kasalanan. Dahil ang mga mananampalataya hindi dapat maging under forever ng sin. Now, let's go. The door is revealed. Ang sabi ng Panginoon, I am. Ang tindi nung sinabi yon. The word I am, statement found in John's Gospel, ay sinabi niyang I am statements. Ito po yung nagdi-declare na yung equality niya sa Father. And Jesus answered Thomas. Ang sabi, Thomas, I'm not showing you a way. I am the way. Nakukuha niyo? So sinabi niyang, hindi ako magsasabi sa iyo ng ibang dadaanan. Sinabi niyang ako. Tao. Ang tawag po natin dito ay metaphorical. I am the way. And Jesus claimed to be the exclusive way to go to the Father. The only way to God is through Him. His resurrection is confirmed that this truth ay talagang totoo dahil walang ibang pwedeng, kahit sabihin mo anumang relihiyong mayroon kayo, isa lang ang founder ng relihiyon na nang siya'y namatay ay nabuhay na muli. He is proving na totoo. He is backing up yung kanyang sinabi na kayo nadadalhin tayo. At kung tayo man ay mamatay, ay muling mabubuhay. He has proven it. Kaya dapat maniwala tayo. So, Jesus was so dogmatic in being, and na sinabi niya, I am the only way. He was also dogmatic about the truth. I am the truth. He is the truth and the person. He was more than someone thought about truth. And he did. He said, I am the truth. Truth is dogmatic. It cannot tolerate half-truth. Cannot tolerate 99.9 truth. Hindi niya sinabi na I am only half-truth. Sabi niya, I am the way. I am the truth. I am the life. Yung sinabi niyan, I am the light. Jesus is the source of life. And Jesus said to Martha, sinabi niya doon sa Martha, this chapter 11 of the book of the book of John, verses 25 and 26, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me, shall never die. Pinaniniwalaan mo ba ito? In John states in John chapter 1 verse 4, in the beginning of his gospel, in him was life, and the life was in the light of men. Antindi, ano? He is the light. He is the life. Nasa kanya ang buhay. So, paano hindi kaya niya tayong gawin? Ang kailangan natin ay yung buhay na nanggagaling sa kanya. At ang sabi niya, I come that you may have life and that you may have it more abundantly. Until we are home with the Lord Jesus Christ, then, ang sabi, yung peace niya ay kanyang iniiwanan sa atin. So the remedy is, for the troubled heart, is to have faith in God. Faith does not eliminate our troubles.